Chair, Mr. Chair. Yes, May I- Senator Irwin. I would just like to add, sana, Secretary, ito pong mga sinasabing duplication, could this be yung sinasabi ng mga kababayan natin na nirereklamo na katatapos lang ng project, bubungkalin na naman, sisirain na naman. Common po ito sa mga provinces. Sasabihin, katatapos lang yan, ka-inaugurate lang, next month, bubungkalin na naman. Pagkatapos, tirahin na naman, bungkal na naman. The same road, Mr. Chair, the same kalsada, the same munisipyo, pero paulit-ulit binubungkal, wala naman pong problema, Mr. Chair, Mr. Secretary. Ito po yung nireklamo. As I went around during the campaign period, they were saying, bakit po ganon? Very common po ito, Mr. Chair, sa Region 5, sa Bicol Region. Lalo na po yung highway na coming from Quezon going to Camarines Sur. Lagi pong sira yung kalsada na yun. Laging sira, Mr. Secretary. Ito ko kaya yung sinasabing duplication kasi pinondohan mo na, next year uulitin naman dahil binungkal na naman, Mr. Chair, Mr. Secretary. Mr. Chairman, tamang-tama po yung observation ni Senator Tulfo, no? Alam nyo, ito pong rebracking na ito, talagang tayong lahat, talagang matagal na natin rinireklamo ito. That's why po, for the information of the good senator, in the first week of October, naglabas po ako ng memorandum, October 7, naglabas po ako ng memorandum suspending nationwide all rebracking activities. No, until makapaglabas po tayo ng very, very clear guidelines and criteria kung kailan po dapat lang mag-rebracking. No, yun po ay ongoing, Mr. Chairman, pero sa ngayon po, lahat ng rebracking, except for yung halimbawa, inaayos yung linya ng tubig o inaayos yung drainage, pinahinto po natin. No, ngayon po, as for kung ito po bang mga nakitang mga repetitive entries na to is a result of the rebracking. Hindi ko pa po masasabi ngayon, Mr. Chairman. Titignan po natin itong mga project na to kung ito ba talaga nasira dahil binakbak o sinira ulit na hindi naman kailangan. We will have to go deeper into that investigation. But for your information po, Senator, pinahinto na po namin as of October 7 ang lahat ng rebracking activities nationwide muna. That's what I heard nga, Mr. Chair, Mr. Secretary, na sa ilang LGU, baka pinatigil na ho ninyo. Pero before your administration, common practice po ito sa DPWH na kaayos lang, ilang buwan pa lang ginagamit, sisirain na. Kaya nagkaka-traffic. Ang isa pa hong katanungan po dito, Mr. Chair, Mr. Secretary, ito pong mukhang intentional kasi po itong ginagawa ho na ito. Ang tanong ko po dyan, Mr. Secretary, anong ginagawa ng auditors po natin? I mean, hinahayaan lang ho ito? I mean, hindi po ba dumadaan sa kanila sa audit ng COA, Commission on Audit, na katatapos lang nito, popondohan na naman natin, what's the problem? Popondohan na naman, parang multi-year siya, Secretary, pero kumpleto naman yung budget. So nakapagtataka, it seems like, Mr. Chairman, there's a collusion between the DPWH district engineers or regional office and the Commission on Audit kasi pinapayagan na pondohan na naman. Imbis na yung pondo na ipopondo mo rito, dalhin mo sa ibang lugar, kaso mo sinira po yung kalsada eh. Ang pinaka-common practice po dyan, Mr. Chair, Mr. Secretary, yung may drill, dinidrill ka agad yung mga, kasi semento lang, hindi pa nga halos tuyo, dinidrill na naman after few weeks para mapondohan na naman. That's very ironic, Mr. Chair, Mr. Secretary. Yung question ko lamang po, meron po bang pamamaraan now? Have you already established na control para hindi po maulit ito, particularly with the Commission on Audit sa mga regions or district offices na mai-report? Or mahirap po natin kontrolin because there's collusion? Well, before, may collusion po talaga. Mr. Chairman, tama po kayo ulit. No? In fact, napag-usapan yan last hearing. And hindi ko lang po sure kung nandito ang ating COA resident auditor, pero nung nakaraan pong hearing, nagsabi na po tayo at nag-agree po tayo sa proposal ng ating chairman na imbes na
post-audit lang, magkaroon na po ng pre-audit. Kasi doon po talaga mahuhuli yan, no? Na kinakailangan bang bakbakin o hindi. No, yun po ang katanungan eh. No, kasi ngayon po medyo discretionary sa implementing unit, meaning sa either sa district o sa region, na babakbak na lang na walang klarong guideline at criteria kung dapat bang bakbakin o hindi. So, there are two things po na gusto namin gawin ngayon sa bagong administrasyon sa DPWH. Unang-una, yun nga po, yung pre-audit, malaking pong tulong yan. Imbes na post-audit lang. At ikalawa, meron kaming kinakraft po ngayon na siguro sa mga ilang linggo matatapos na, clear guidelines. Kailan ba pwedeng o kailan ba dapat mag-reblock? No? At meron naman po kasing technical at engineering criteria for that, no, kung kailan. Ang problema po, hindi po clear yan ngayon kung kailan dapat at hindi po transparent. Meaning hindi po nakikita ng mga kababayan natin na itong kaling to at hindi nila naiintindihan na kailangan na palang i-reblock. At nakikita lang nila yung mga magagandang kalye, bigla na lang tinitibag at gumagawa ng bago. So, those two things po, Mr. Chairman, Senator, we will be implementing, I think, very, very soon po. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Secretary. Thank you so much po. Secretary, napakaganda yung tanong ni Senator Erwin kasi kung yung title nga ay generic at may discretion yung district engineer, pwede nga niyang sirain yung ayos na kalsada. Dahil pareho lang yung title kasi generic eh. Hindi mo naman mapinpoint kung nasaan yun. Kung kahabaan yun is 10 kilometers, saan doon ang gagawin. So, that's why kung wala yung mga technical description, talagang pwede mangyari. Tama po ba, Yusek? Secretary, pwede mangyari talaga dahil may discretion siya na sirain niya yung ayos na kalsada. Pwede po. Hindi lang po pwede. I think nangyayari na po yan. In reality, it's really been happening. No, that's why marami pong reports yung mga kababayan natin mismo. And I'm sure marami pong pinadating kay Senator Tulfo, no, na mga ganito. Kasi nangyayari po talaga. So with itong ginawa nating mayroon ng technical description, hindi na maulit to, Senator Erwin, kasi meron ng technical description. Yes, I trust Secretary Vince Dizon. Kasi sabi I hope hindi na maulit. Sabi ko kasi parang common practice ito before eh. Parang yung mga tao, kahit nung bata pa ko, kaayos lang, sira na naman, sinira na naman, wala namang crack, wala namang kwan. So, hopefully, Mr. Chair, with Secretary Vince Dizon at the helm, sana po matuldukan na ito.